When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There's no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. Stand on mountains to walk on stormy seas. Walk the stormy seas. And I am strong when I am on your shoulder. Oh, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Espiritu Santo, sumayo ang Panginoon.
Kristo, ang ating kapatid na Yumao, ay pagkalooban niya ng awa at kanina. Panginoong Kristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmalasakit at paglinaw, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Kristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo, Panginoon Kristo, ang ating kapatid na Yumao. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Manalangin. Ama namin mga kapangyarihan, higit mo ang aming mga kaibigan upang sa pagpapahayag namin sa aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay. Ang aming pag-asang nananabik sa pagkabuhay ni Leticia ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpang sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitala na isulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y may ukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating moong wakas. Pagkatapos na malugay itong aking buong balat, ang Diyos kong mamamalas kahit laman ay maaagmas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tayong lahat, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dingin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka matuwid, kaya ako'y dingin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagulita at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalang nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala na lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y bigin mo na. Ako ay umasa sa iyo ng tiwala, na kung umagay ipagugugita, yaong pag-ibig mo na luhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili ng anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap sa nasaktan laban sa mga hinirang ng Diyos? Kayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang mahapol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus na ang sakhaan ng Diyos. Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap lang, ang kapigatian, ang pag-uusig,
ang gutom, ang kahugaran, ang papanig, o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na dati, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang ginala ay hindi makapag-iiwan. Mabubuhay kailanman at manalig sa hinihan na manulubos sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, ang mabuting balita ng Panginoon ay nagkasimpa. pag-uulay ko, Noong panahon iyon, sinabi ng Jesus sa kanyang mga dagat, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At paluwag ako upang ipaghandap kayo ng matitirhan. Kapag naluwag na ako at nagipaghandap na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa pinagagawa ko. At alam na ninyo ang daan at ako sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin kalalaman ang daan? Sumunod sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapupunta sa ama, kundi sa pamamagitan. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupot. Marami ang magandang tanong tayo. Hindi kung kailan, paano, saan, kundi ako ba'y handa? Ako ba'y handa? Kung saan tayo rinamala? Ako ba'y handa? Halimbawa, kayo mag-apply ng trabaho, ako ba'y handa mag-apply? Dala ko yung requirements. Ganun din pag meron ka mga bisita, ako ba'y handa? Siyempre, pag nanandaan mo yung bisita, ay sama dyan, pag-ibig sa kwarto, lalo na pag matutulog, hindi na napagkain. May mga pamahal sa buhay. Ano bang sitwasyon? May marami tayong pinaghahandaan. Pero marahil, ang isa sa mga tanong, nagbibihira na, kung hindi naman iilan, paramihan, ay ang katanungan, pinaghahandaan ko ba ang aking ulit araw? Mahalaga yan. Pinaghanda ko ba ang aking ulit araw? Hindi lang yan naghanda sa mga bagay na yan. Pero may importante ay marami ay naghanda tayo. Naghanda tayo. Sabi na dito sa ating Ebanghelyo, kapag may paghanda na tayo ng matitirhan, babalik ang Diyos at isasama tayo sa kanyang pinagulungan. Walang exempted doon. Lahat na tayo pupunta. Pero kanya-kanya tayong oras. Kanya-kanya tayong oras. Marahil may mga kunting panalangin si Nanay Gandhi. Kanyang panalangin sa kanyang puso na isila sa Diyos lahat niya. Sumasandaling yun na kung saan tayo nahihirapan siya. One time, yung lola ko bago siya namatay. Kasi nauna yung lolo ko namatay. At kung binisita ko, yung lola ko madalas sa
Alam mo sabi niya sa akin? Kasi tinanong ko, Lola, ano bang panalangin? Ano ba ang mga panalangin mo? Sabi niya sa akin, ako nakahanda na rin at pagod na. Gusto ko nang lumayan. Susunod na. Ano yung mga ganyan panalangin? Na kung saan ay alam niya, sila lang, so tayo lang nakakaalam. Tayo mismo nakakaalam kung ano yung ating mga panalangin na itinapos sa Diyos natin. At yun mo ng pinaghandaan natin sa buhay. Yun ang pinakamahalaga sa pagkat. Kung tayo nakahanda sa mga bagay na yan, hinihanda rin natin sa ating araw-araw na ginagawa sa buhay. Araw-araw. Sapagkat, whether babalik-tagin na natin, hindi balik-tagin na natin ang buhay, hindi pa rin atin ang buhay. Sa Diyos pa rin. Hirap pa rin sa Diyos ating buhay. Kaya pagdating ng araw, ibigay natin, ibabalik natin sa Kanya. Ibabalik natin sa Kanya. We're all stewards. We don't own our lives. Anytime we can go, in His own time, in His own way. Pero nandiyan, isisilang pa lang patay na. Diba? Nandiyan mga bata pa, sa distress. Pero meron naman dyan na mag-intervene animals na buhay pa. Yung iba nagsusumikap na umabot ng 100 years old para makatanggap ng 100,000 pesos mula sa gobyerno. Ano yun pa yung 100,000 pesos? Kung ikaw yung 100 years old, sana meron ng mabatas. Ano? Pagkasa naman lang, gawin natin ng 1 million. Diba? Sino makaabot ng 100 years old, meron 1 million doon sa gobyerno? Diba? At least mo lang. At century ka. 1 century. You have done your best. Siguro marami gusto ka. Ako na hindi ka. Ay, 2 years na 2 years na maka 1 million na. Sana meron mo pumasok. Hindi natin. Pero, ika lang. Makaabot mo tayo sa 100. Hindi natin alam yan. Ang Diyos lang natin alam. At yung ating mga panalangin na ipinasa sa Diyos natin. Minsan nagpupumili tayo, mahaba-haba ang buhay. Pero, hanggang doon lang. Hanggang doon lang talaga. Pero kung iba, sa dami-dami ng mga sakutan, abay nabubuhay pa. Sa dami-dami ng sakit, abay nabubuhay pa. May misyon. May misyon may layunin ng Diyos sa bawat isa. Na-share ko sa inyo yung aking buhay na ako ay na-scope. Sa batang ako na-scope. Madaling araw, bumubulan yung nabito. Siyempre, kailangan hindi ka bawal matulog. Kasi matulog ka. Puputok ko rin mula doon sa ulo. So, talaga yung aking assistant, isang seminarista rin, na nurse. Sampal sa akin. Para magigising ako. Kasi ako, matulog. Sampal. So, habang inahatid ako sa hospital, sa Cardinal Santos Medical Hospital, ang nagdadrive si Bob, lang si Bob, sinarisa din. Ang problema, habang nandun kami sa highway, hindi alam ni Bob kung saan ang Cardinal Santos Medical Hospital. Ako na kayong pasyente, ako may magtuturo, kanan, kaliwa. Kasi hindi rin alam mo isang sandali. Pagdating doon sa hospital, bago pa lang dumating, habang nagmimisa yung mga pare doon sa seminaryo, sa kapilya,
Pati yung ilaw na yan, habang nagmimisa sila, umutok lahat niya. Naging madilim ang kape niya. Sabi ng presiding naman, bakit nakapay na? Nakapay na si Tommy, nakapay. Tawag na agad sa hospital. Pati, puntahan mo agad sa emergency, basbasan mo, bago man lang mga ano. Mainit-init pa yun. Mainit-init pa yun. Basbasan mo agad. Ay pagdating mo sa emergency, ano na yung pari? Ano na yung pari? Tinirahan natin siya ng doktor. Sabi ng doktor, sandali na po. Sandali na po. I-check ko na natin yun. So, check. Alam mo, pag meron kang medical, basta may card. Ang bilis. Ang panahon pa yun. Buti na lang ngayon, medyo maganda na yung ating sistema sa health. No? Sana maganda na. Pag wala kang pera na yun, mamamatay na tao. Sa isang tabi ka muna, wala kang pera. Buti na lang, meron akong medical. Salamat sa medical. Alam mo minsan, kung ano mo yung card na yan, nakakatulong yun. Alam mo yung mga examination na ginagawa ng 3 oras, kalahating araw, magagawa pala yun ng 30 minutes. 30 minutes ang tapos. Talaga itong mga ito. Nagawa pala yan. Kaya ako yung chinik, after 30 minutes, sabi ng doktor sa akin, may sakit mo ba kayo? Ay, kailangan ako na emergency. Wala ko. Malinis yung atay ninyo. Okay naman yung kidney. Yung bagal niya, maayos na. Yung puso niya, maayos na. Walang parang puso ka. Malinis mo kayo. Wala ko kayo. Hindi. Bayo ko rin na kukulang. Pwede na ko kayo umuwi. Sabi sa akin. Alam mo, minsan ang buhay. Mapagpiro na si Lord. Hindi naman siguro masamang na matagal. Sabi. Pero alam mo, bilay ko yung naman sa akin. Ang mahalaga ng ganang kahit sinahaba ang buhay ay yan yung isa sa mga pinaghanda natin. Kasi yung ating destiny is not here. We don't remain here on earth. Darating ang araw, sasama rin tayo. Kasama rin tayo ng nanay sa karya ng Diyos natin. Ang mahalaga, yung mga sa kalalang buhay, yung buhay na natitira sa ating kaloob ng Diyos, binigyan mo ba ng papapahalaga? Ano sabi sa Biblia? Ang buhay ay hanggang 70 lamang. At ang dami, hindi ako sa salita ng Diyos. Ang buhay ay hanggang 70 lamang. Ako 50 malapit na. Yung mga 60 dyan, 60 dyan. May malapit na rin tayo. Kung silang tanong, pinaghahanda ko ba yan? Kasi kung mahanda ko, hindi kaya ako sa mga araw na aking pinaghahanda. Hindi kaya. Confident ako. Maging mapayapak ko. Dahil paghanda ko na yan. Pero brothers and sisters, yan po yung pinapapaalala sa atin. Katulad ni Nanay Lete, sa kanyang ilang taon na kanyang buhay dito sa mundo dito, napaghandaan niya yan. Napaghandaan niya. At alam na niya ang mga pangyayari na ganito. Tanggap na yan. Nakausap ko yan. Nakakausap ko yan dito nagsisimba. Nakausap ko yan dyan sa labas. Kami nagdalawa. May mga bagay na sinasabi. Na kung saan yung malalaman mo, andun yung pagpapaubaya. Entrustment to God. Entrustment to God. Kaya, sabi ko, ay talagang sa mga bagay nito patungkol sa buhay ay dapat binigyan natin doon ng pagpapahalaga. Dahil ang buhay ay hirap sa Diyos. Hindi natin pagpapayahan. Kung ano man ang buhay na talong sa atin ng Diyos, sana ay maging maayos. Sana ay sinabuhay natin maging mabuti. Tulad ni Nanay Lete, na ibinigay ang kanyang buhay para sa Diyos, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay paglilingkod.
kapwa at sa Diyos. Tayo rin ay katulad, ika nga sa ehemplo na ginawa sa mga sa buhay ng ating kapatid sa Kennedy. Ay maunawa natin mabuksan ang ating isip at puso. Ang tunay kalayunin ng buhay ay yung ating pag-iisa, ikipagkaisa sa Diyos. At kung tayo may Diyos sa ating buhay, kaisa natin ang Diyos. Palagi natin binigyan ang pagpapahalaga